Isang mapagpalayang araw po. Nandiyan po tayo sa ating channel Akdan MD. Sa pagpapatuloy po ng ating discussion about observation and description, ngayon po, ang tatalakayin po natin, ano ba yung mga salik, no? O factors na nakakaapekto sa pagbibigay ng observation, of course, ng isang tao or ng isang saksi o witness or witnesses, no? So, kasi mahalaga po ito kasi kung minsan yung eksaktong observation naapektuhan to ng mga external factors, no? So, may kinalaman din, of course, minsan, lalo na pagka ang isang tao ay magaling mag-drawing, merong background sa fine arts, no? Madali sa kanya na mag-observe, no? Kaya niyang ibigay yung eksaktong observation at description, no? Kaya niya i-describe yan. Pero pag yung mga tao na medyo, minsan, factor din dyan, educational background, no? Pag hindi siya sanay sa mga ganong bagay, hindi niya agad, ambawa ako po, no, hindi ako masyadong magaling mag-drawing, no? So minsan nahihirapan akong obserbahan yung isang tao o yung isang lugar, no? Kasi hindi ko forte yun eh. Pero yung tao na magaling sa pagpipinta, painting or fine arts, no? Napakadali sa kanila na pag nakita nila yung isang tao, yung isang lugar, alam nila, no? Kung paano minsan pagguhitin mo, di ba? Madi-describe nila sa iyo. So, dito po may mga external influences, no? So, na nakakaapekto doon po sa pagbibigay ng observation ng isang tao o ng isang witnesses, no? So, una, location of the witness at the time of observation. So, nung naobserba ng witness o ng tao yung pangyayari, gaano ba yung layo niya? So, dapat ma-establish po natin yun. No? Gaano ba yung layo? Kasi minsan, pag medyo malayo, medyo hindi mo na nakikita yung mga ibang detalye, no? Doon sa pangyayari o doon sa isang tao. Okay? Whether in lighted condition or not, no? So ano ba yung sitwasyon? Madilim ba nung mga oras na yan? Well lighted ba yung lugar? Okay? So umuulan ba? No? Kasi minsan may epekto kung narinig ba niya yung pangyayari. Okay? So, presence of distracting event. Let's say sa kalsada. Nasa tawid kalsada yung isang tao na inobserbahan o yung pangyayari o yung objects, no? Kung ano man yung pope na yan, no? Diba? Nasa kabilang kalsada. So, habang inobserbahan, may dumadaang sasakyan. So, yun yung mga distracting events. Okay po? So, lapse of time since observation has been made. No? So, anong oras yung nangyari? Naobserbahan mo. So, from the time na nangyari yan, hanggang sa kukuhanan ka ng statement para i-describe mo yung mga pangyayari na yan. So, may time lapse. So, basically, kung minsan, talagang hindi na eksakto. No? May nababago na. No? So, ilan din sa mga factor na pwedeng makaapekto sa observation? So, human factors. Di ba? So, ano ba yung mga human factors na yan? Number 1, no? Physiological influence. So, anong kinalaman nung physical na pangatawan ng isang tao o ng isang witnesses o ng isang witness? Defect both temporary and permanent in physical conditions, no? Such as age, disease, injury, underdevelopment, or undernourishment. No? Let's say, kung medyo may edad na yung tao, or witness, maaaring malabo na yung mata. Di ba? Hindi niya masyadong maaninag o maobserbahan yung totally yung pangyayari kasi nga medyo malayo, may kalayuan, at yun nga, meron siyang physiological factor, no? Malabo mata. 'Di ba? Kung sa taas yung, let's say, medyo hindi nabiyayaan ng let's say, hindi ka nabiyayaan ng tangkad, 'di ba?
So medyo nasa taas yung pangyayari, hindi mo masyadong makita. So may physiological factor. No? Ikalawa, psychological influences. Diba? So anong nilalaman ng ano ibig sabihin ng psychological influences? Emotional disturbances such as fear, anger, worries, prejudices, or mental instability, no? Merong isang criminal incident, yung tao na naka-observe doon, merong past experiences sa mga ganon. So, at the moment na nakita niya, na-trauma agad siya. Kasi naalala niya, nagbalik tanaw siya ron sa pangyayari. So, natulala siya, hindi niya totally na rehistro sa isip niya yung buong pangyayari. Diba? So, merong ganong sitwasyon po. Psychological influences. Pwedeng sa pangyayari na ganyan, may emotional disturbance. No? Of course, kasama na dyan yung takot. No? So, siyempre, minsan tayong mga Pilipino rin di ba? Minsan may problema rin tayo sa ganyan. Ayaw nating magsalita pagka may pangyayari, no? So kasama rin sa human factors, of course, training and experience, no? So, sabi ko nga, kung ikaw ay baguhan pa lang sa pagkakaranas ng ganyang mga sitwasyon, let's say mga criminal incident, medyo hirap ka pa na mag-describe ng kung ano man, no? Or mag-observe, di ba? So, sa training, of course, actually training, kasama rito yung educational attainment or background Sabi ko nga kung medyo sabi nga natin kung medyo may experience ka sa pagguhit, no, fine arts or drawing, di ba? So madali sa iyo na madaling rumehistro sa isip mo yung mga bagay or object na pwede mong obserbahan, no? Napakadali. Diba? Kumpara sa isang tao na hindi sanay sa mga ganung gawain. So mahirap, nag-observe sila pero minsan meron silang problema as to the description ng kanilang mga naobserbahan. Okay po? So yan po yung factors affecting observation by the witnesses, no? So sa mga susunod po, imay-imayin po natin yung ibang may kinalaman sa observation description. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.